Nakakulong na sa NBI headquarters sa Maynila si Jacob Coco Rasuman na sagot umano sa isang investment scam sa Mindanao. Ayon sa Department of Justice, ang nakuha umanong pera ni Rasuman sa mga investor nito mas malaki pa raw kaysa sa Aman Futures Group. Nakatutok live mula sa NBI sa Maynila, si John Consulta. John? Mel, mas mahigpit niya na seguridad ang ipinapatupad ngayon dito sa NBI compound, partikular sa may bahagi ng NBI jail, matapos ngang mailipat dito mula Cagayan de Oro si Coco Rasuman. Maayos na sumama si Jacob Coco Rasuman nang arestuin sa kanyang bahay sa Marawi City kahapon. Ibinyahe siya papuntang NBI sa Cagayan de Oro. Walang ibinigay na pahayag doon si Rasuman, maging ang kanyang abogadong kasama. Tinatakpan din niya ang kanyang muka. Kinunan siya ng blood pressure, 140/100 na normal naman daw para sa kanya. Pagdating sa NAIA Terminal 3, tikom pa rin ang bibig ni Rasuman sa media at pilit pa rin kinukubli ang buka. Bit-bit ang mataas na kalibre ng baril. Tinungo ng NBI NCR ang NAIA Terminal 3 para sunduin ang Coco Rasuman. Maglipat na lang tayo dyan sa Agad isinakay si Rasuman sa loob ng isang puting sasakyan ng NBI at mabilis na hinarurot paalis ng paliparan. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, sinabi ni Rasuman na di gaano maganda ang kanyang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Kamusta po kayo sa kalusugan po nyo ngayon, sir? medyo hirap po ako huminga. Opo. Taas po yung blood pressure. Bukod sa pag-take nyo ng medicines, anong ginagawa nyo, sir, para maibsan, sir, yung sama na pakiramdam nyo? Pinapahinga ko na lang. Ano po, sir? Pinapahinga ko na lang. Sa buong biyahe mula airport hanggang tanggapan ng NBI ay nakaposas si Rasuman. Pero agad ko napansin ang bit-bit niyang prayer beads na nakaipit sa kanyang mga kamay. Sir, ano yung hawak mo, sir? Ano po yan? Pasping. Ano po yan, boss? Rosary namin. Sinong nagbigay po yan, sir? Pamilya ko, sir. Tikom si Rasuman sa usapin ng kasong kanyang kinakaharap. Pero sa huli, nagawang pasalamatan ni Coco Rasuman ang kanyang pamilya sa patuloy na pagsuporta daw sa kanya sa gitna ng matinding pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Maraming pasalamat tayo sa kanila. Bakit, sir? Dahil may tiwala para sa kanila po yung malaking tiwala. Malaking tiwala nila sa akin. Ano po, sir, yung nagpapalakas lang sa inyo, sir, sa mga panahong ito? Yung faith ko po kay Allah. Yung po kinakapitan mo ngayon. Opo. Katagan, pakiulit, negative copy ako. Yun ang nagpapalakas sa iyo, sir? Pinigilan sa akin ni Papa Nagpapalakas sa iyo, yung sir? radyo. Akala ko. Opo. Pagdating sa NBI, agad siyang inidiretso sa NBI jail kung saan siya kinuhanan ng mugshot, fingerprints, pati BP at eksaminasyon ng isang doktor ng NBI bago ipinasok ng kulungan. Okay naman, stable naman siya. Wala naman siyang problema. Sabi niya tumataas yung BP niya pero ngayon 130/80 naman. Meron namang maintenance na dun sa hypertension. Ayon sa medical team ng NBI, maaaring sumailalim sa karagdagang medical test si Coco Rasuman habang ito nasa loob ng NBI jail para matiyak ang kanyang kalusugan. Tiniyak naman ng pamunuan ng NBI na magiging mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng NBI compound para matiyak ang kaligtasan ni Coco Rasuman. Ilang kaanak ni Rasuman ang nagpunta sa NBI. Isang nagpakilalang lola niya ang nag-iit na hindi magagawa ng apo ang mga ibinibintang sa kanya. Hindi yan swapang sa pera, mapira na yan. Mga lahing mayayaman yan eh. Ay, biktima talaga siya. Sa ating pinakuling impormasyon nakuha, Mel, ay nasagawa na raw itong return of a service of warrant sa korte sa Cagayan de Oro at naipaalam na nahawak na ng mga otoridad dito sa Maynila ang subject ng kanilang arrest warrant si Coco Rasuman. Ang aantabayaran na lamang, Mel, ay kung magkakaroon ng paghiling ang abogado ni Rasuman na magkaroon o maging itong mga complainant na magkaroon ng change of venue dahil na rin sa usapin ng seguridad. Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.